Huwag mong sasabihin na hindi pa rin umuwi ang magaling mong asawa, Minda. Abay baka naman hinahayaan mo lang ang asawa mo na uwi ang ka kapag gusto niya lang at alisan ka kapag gusto niya lang din. Ganyan ba ang asawa? Nagkataon lang naman, Itay, na bumisita kayo rito na wala si Nonoy. Pero umuuwi naman yun eh. Naabutan niyo lang ho na wala siya ngayon. Tila nagpanting ang tenga ni RJ sa narinig niya sa kasagutan ng kanyang ina sa kanyang lolo Manoy. Dahil alam niya kung ano talaga ang totoo. Dahil doon, kaya kunot na kunot ang kanyang noo na lumabas siya ng kanyang silid kung saan ay kagigising niya lang. Nay, wag niyo na hong ipagtanggol si tatay kay lolo. Ano ba, RJ? Huwag kang sumabat sa usapan ng matatanda. At bakit naman hindi pwedeng sumabat ang apo ko, Aber? Habay matanda na din naman yan. Paiisip na din naman yan at alam niya na ang tama at mali. Bakit, RJ? Hindi ba talaga umuwi ang magaling mong ama? Magdadalawang linggo na hong hindi umuwi si tatay, lolo. Ano? Sinasabi ko na nga ba? Abala lang ho kasi sa trabaho si Nonoy, Itay. Kaya hindi ho siya nakakauwi. At paano mo naman nalaman na abala talaga siya sa trabaho, Aber? Nandoon ka ba at nakikita mo siya? Eh hindi ba at nandito ka at nakakulong sa bahay mo? Ang hirap sa'yo. Hinahayaan mo ang asawa mo na ganyanin ka. Baka nga pagkain nyo, hindi din iniintindi niyang si Nonoy. Nagpapadala naman ho si Nonoy, Itay. Anong pinapadala, Nay? Yung 500 na gusto niyang pagkasyahin natin sa loob ng 1 buwan? Ano? 500 piso? RJ, ano ba? Huwag ka sabing mangialam dito. Pumasok ka na lang ulit sa kwarto mo. At bakit naman ayaw mong makialam si RJ, Minda? Para pagtakpan mo lang yung maling gawain ng asawa mo. Maling-mali ang ginagawa ni Nonoy sa inyo. Makita ko lang talaga yung magaling mong asawa sa daan. Hahabulin ko talaga yan ang tabak. Tay, ano ba? Huwag na nga ho kayong mangialam sa problema naming mag-asawa. Matanda na ho kayo. Baka mamaya tumaas pa ang presyo ninyo. Hindi ako natutuwa dyan sa inaasal ng asawa mo, Minda. May pamilya siyang tao. Tapos pinapabayaan niya kayo. At ikaw naman, hinahayaan mo lang. Kayang-kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Tay, tama na ho itong pag-uusap nating ito tungkol dyan. Tumayo na ang ina ni RG at kinuha nito ang mga dalang-aning gulay ng kanyang lolo na nagtungo sa may kusina sa likod ng kanilang bahay. Naiwan tuloy silang dalawa ng lolo Manoy niya sa may sala. Narinig niya pa ang malakas na buntong hininga ng matandang lalaki at saka siya hinarap nito. Ewan ko ba dyan sa nanay mong yan? Kung ano ang nakita sa ama mo? Habat noon pa man, alam niyang hindi ko gusto yung tatay mo para sa kanya. Pero anong ginawa niya? Nagtana na lang bigla hanggang sa hindi na namin siya napigilan pa ng lola mo. Noong nabubuhay pa ito, dahil nga buntis na. Ewan ko nga din ba, lolo? Tsaka kung tutusin, kaya naman ho namin ni nanay na kaming dalawa lang. Akala siguro ng nanay mo, wala na siyang iba pang makikitang lalaki bukod dyan sa ama mo. Natakot siguro na wala nang iba pang magmamahal sa kanya. Kaya ngayon, tingnan mo, hinahayaan niya pa rin na ganunin siya ng asawa niya. Na kung tutusin, kaya namang ipagtanggol ang sarili niya. Sa tingin niyo ba, magagawang saktan ni nanay si tatay? Malabo naman ho yun, lolo. Kung alam niyo lang ho, kapag dumadating si tatay, galing sa 2 hanggang 3 linggo, napagkawala nito dahil sa trabaho raw. Grabing pagsilbihan ni nanay si tatay. Minsan nga ho, naiinis na din ako. Hindi naman siya alipin o alila ni tatay. Pero kulang na lang, siya pang magsubo ng pagkain kay tatay.
Mabait naman talagang nanay mong yan. Wala din akong masabi. Huwag lang talagang sagarin niyang ama mo ang kabaitan niyang si Minda. Ewan ko lang kung saan siya pupulutin. Tsak, na may kalalagyan yan. Sumang-ayon na lamang si RG sa sinabi ng kanyang lolo. Dahil ang totoo naman talaga ay wala din naman siyang kaamor-amor sa kanyang ama. Bukod kasi sa madalang niya itong makita dahil sa trabaho nito sa kabilang bayan. Namulat din kasi siya sa ugali ng kanyang ama na walang kwenta. Kung tutuusin, ang ina lang naman niya talaga ang bumubuhay sa kanya. Dahil saan nga ba aabot ang ilang daang binibigay ng ama na sahod nito? Buti na lang talaga at madiskarteng kanyang ina at mabait naman ang kanyang lolo dahil tumutulong ito sa pag-aaral niya. Kinagabihan ay naghain na si RG ng kanilang hapunan habang ang kanyang ina naman ay tinatapos pang tiklupin ang mga damit. Nay, kumain na ho kayo. Ay nako, paborito pa naman ng lolo mo yung niluto ko. Pero hindi naman pala siya sasabay sa atin ngayong hapunan. Wala naman siyang inuuwi ang ibang tao sa bahay niya. Pero bakit kaya ayaw niyang dito na lang magpalipas ng gabi? Nagtatampo ho kasi sa inyo si Lolo. Harap-harapan niyo naman kasing ipinagtatanggol si tatay sa kanya eh. Pabagsak nang naupo si RG sa kanyang upuan at sumabay naman ang kanyang ina sa kanya. RG, sapat na yung lolo manoy mo lang ang may galit sa tatay mo. Pwede bang huwag ka nang dumagdag pa? Kahit ano man ang gawin mo, ay siya pa rin ang ama mo. Ang hindi ko lang humaintindihan kung bakit pilit yung ipinagtatanggol si tatay. Kahit na alam nyo naman ho kung ano ba talaga ang totoong ginagawa ni tatay. Nagsisinungaling ho kayo. Dahil ayoko nang dagdagan pa ang galit ng lolo mo kay Nonoy. Gusto mo bang magalit ng tuluyan ng lolo mo sa tatay mo? Kapag nangyari yun, palalayasin ng lolo mo ang tatay mo rito sa bahay. Dahil bahay niya ito na ipinatayo niya para sa akin. Saan pupulutin ng tatay mo? Wala siyang sariling bahay. Gusto mo ba yun, ha? Gusto mo ba na hindi na tayo maging buong pamilya? Sa tingin niyo ba, matatawag pa din ho na buo ang pamilya natin, Nay? Halos hindi ko na nga matanda ng mukha ni tatay sa tuwing umaalis siya. Tama naman kasi ang sinasabi ni Lolo eh. Umuwi lang naman si tatay kapag naisipan niya. Daig pa nga niya yung nagtatrabaho sa ibang bansa sa dalang niyang umuwi. Samantalang nasa kabilang bayan lang naman siya. Hindi pa rin maganda na nagtatanim ka ng sama ng loob sa ama mo, RG. Tama na din itong pag-uusap natin. Kumain na tayo. Hindi na nga lang umimik pa noon si RG. Pero sa loob-loob niya ay naiinis at nasasaktan din siya. Naiinis siya dahil sa sobrang kabaitan ng kanyang ina, habang sa kabilang banda naman ay nasasaktan din siya dahil alam niyang nagtitimpi lamang ang kanyang ina na sumabog para mapanatili pa ring buo ang kanilang pamilya. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawala ni RG. Wala na sana talaga siyang balak na magsalita, pero kusang bumukas ang kanyang bibig. Kung inaalala niyo lang ang pagiging buong pamilya natin, para sa kapakanan ko lang, Nay. Wala naman ho sa aking problema eh, kahit na maghiwalay kayo ni tatay. Moderno na din naman ang panahon ngayon eh. Hindi na ngayon big deal ang mga hindi buong pamilya. Yung mga broken family. Marami na hong ganun ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun na kailangan nating sirain ang pamilya natin dahil ganun ang sitwasyon ng iba. Wala naman kasi talagang problema ang pamilya natin, anak. Kaya bakit kailangang maghiwalay? Dahil ba sa 500 lang na padala ng tatay mo? Pera lang yun, RG. Pera lang yun. Ay bakit? Hindi ko ba kayang kumita ng sarili kong pera? Ipagpapalit ko sa pera ang buo nating pamilya? Matagal ko nang pinangarap to, RG. Bata pa lang ako, gusto ko nang magkaroon ng sarili kong pamilya. Kaya bakit ko ipagpapalit yun sa kakarampot lang na pera? Ang pera na uubos yan. Pero ang pamilya nandyan lang yan.
Yan ang tatandaan mo, anak. Pero obligasyon pa din ni tatay ang magpadala ng sapat na pera. Ginagawa niya ang obligasyon niya, RG. Pero kung 500 lang ang kaya niyang ipadala, walang problema sa akin yun. Ang liit lang na bagay ng pera, para yun ang maging dahilan ng pagkakasira ng pamilya natin. Bakit ba ganyan, Nay? Natatakot ka ba na mawalan ka ng kasama sa buhay kapag nawala si tatay? Natatakot ka ba na wala nang mag-aalaga sa'yo? Malaki na ho ako. Kaya na kitang suportahan at alagaan. Ako na mismo ang mag-aalaga sa inyo. Sa tingin mo ba, hindi ka magkakaroon ng sarili mong buhay, RG? Gusto mo ba na ikulong kita na kasama ko? Hindi ko gagawin yun. Dahil bilang ina, gusto kong ibuka mo ang iyong sarili mga pakpak para makalipad ka sa mundong gusto mo talaga. Hindi kita ikukulong sa probinsyang ito. Para lang alagaan ako. At isa pa, hindi mo ba naiisip ang tatay mo? Kapag wala na tayo, sinong mag-aalaga sa kanya? Napailing na lang si RG dahil hindi na talaga niya matiis pa ang mga isinasagot ng kanyang ina. Alam niyang may punto naman ang kanyang ina sa mga litanya nito. Pero ang hindi niya lang maintindihan ay kung bakit puro ang tatay na lamang niya ang inuuna nitong isipin kaysa sa sarili nito. Napabulong na lamang si RG sa kanyang sarili. Ganun ba talaga kamahal ni nanay si tatay? Kahit na wala naman siyang nakukuhang pagmamahal dito pabalik? O baka naman ganun lang talaga kabait si nanay para pagpasensya ng sobra ang ginagawa sa kanya ni tatay? Kinabukasan, dahil bakasyon naman, kaya nagkayayaan sina RG at ang kanyang mga barkada na gumala muna. Agad naman siyang nagpaalam sa kanyang ina. Nay, Oh, bakit? pupunta ho muna ako kina Arnold. May usapan ho kasi kami, nagagala kami ngayong araw. O siya, sige. Basta huwag kang magpapagabi masyado, ha? Ikaw ang magluluto ng hapunan dahil kailangan kong tapusin itong mga labada ko kay Mrs. Salcedo. Oo, Nay. Babalik ho ako agad. Pagkatapos niyang magpaalam, ay umalis na din siya agad para puntahan ang kaibigan. Mga 3 oras lang siyang nawala at nagpaalam na din agad para umuwi na. Noong unay ayaw pa siyang pakawalan ng kanyang mga kaibigan. Pero dahil mag-aalas 4 na ng hapon at nangako din siya na siyang magluluto ng kanilang hapunan, kaya nagpumilit na siyang umuwi. Pagbalik niya sa kanilang bahay ay agad din siyang dumiretso sa kanilang kusina para maghanda at magluto. Ilang minuto pa nga lang siyang nandun nang marinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa labas. Nonoy? Ha? Tama ba yung narinig ko? Tinawag ni nanay ang pangalan ni tatay? Iniwan muna ni RJ ang kanyang pagpapaningas ng apoy para lumabas. Sa may bukana pa lang ng pintuan ng bahay nila ay natigilan na siya nang makita niya ang kanyang ama. Marami itong dalang mga gamit. May pagkain din itong bitbit. Pero ang ikinapako ng mga paa ni RJ sa lupa ay yung makita niya ang kanyang ama na may kasamang isang babae. Matanda din naman ang babae pero mas bata ito sa kanyang ina. Sa tingin niya nga ay baka nasa 30 anyos pa lang ito. Maputi ito, blonde ang buhok at saka sexy. Ano naman kayang ginagawa ni tatay dito? At sino naman kaya yung kasama niyang babae na yun? Babae niya kaya yun? Imbis na mapuno ng maraming katanungan ang isip ni RG, agad na siyang lumapit sa tabi ng kanyang ina at pareho nilang hinarap ang mga bagong dating. Lihim na masama ang tingin ni RG sa kanyang ama. Habang ang kanyang ina ay mahinahon pa rin ang ekspresyon. Hindi ko alam na uuwi ka pala ngayon, Nonoy. Wala kayong cellphone na pwede kong matawagan. Kaya hindi na ako nakapagpaalam na uuwi ako. Wow, bumili siya ng bagong cellphone. Pero yung padala niya, palaging kulang. May binubulong ka ba dyan, RG? Wala ho.
Sino ho ba yung kasama niyong babae, Tay? Si RJ na lamang ang nagtanong sa bagay na yon. Dahil kung hihintayin pa niya ang kanyang ina, ay siguradong hindi ito makakapagtanong ng harapan. Baka nga paabutin pa nito hanggang bukas para maitanong yon dahil wala itong lakas ng loob. Buti na lang talaga at magkaibang ugali niya sa kanyang ina. Buti na lang at masyadong malakas ang loob niya. Sa punto na yon, kaya niyang salungatin ang kanyang ama. Ito ba? Siya nga pala si Lucy. Nako, pamangkin ko to. Nakilala ko to sa kabilang bayan. Abay, kamag-anak ko pala to. Magandang hapon sa inyo. Lucy nga po pala, Maminda. Nako, pamangkin ka pala ni Nonoy. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Kahit siyang Minda na lang o Ate Minda, pwede na sa akin. Sige ho, Ate Minda na lang ho. Total mukha namang hindi ho nagkakalayo yung edad natin. Pamangkin? Samantala magdadalawampung taon na akong nabubuhay dito sa mundo. Pero ngayon ko lang nalaman na may pamangkin pala si tatay. RJ, tumadali ka na naman dyan. Bakit, Nay? Naniniwala ka ba talaga na pamangkin niya ni tatay? At anong sinasabi mo? Hindi? Kung hindi, ano ko siya? Bakit kaya hindi ka sumagot niyan, Tay? Ano mo nga bang babaeng yan? Abay, ang bastos pala nito, Minda. Ano bang klaseng pagpapalaki ang ginagawa mo dyan? At sumasagot na sa akin ng ganyan? Naramdaman na lamang ni RJ na hinigit ng kanyang ina ang kanyang damit para bigyan siya ng sinyales na tumahimik. Wala namang nagawa si RJ. Kung hindi, ang magpadala na lamang sa pagpipigil sa kanya ng kanyang ina. Dahil alam niyang dito isisisi ng kanyang ama ang inuugali niya. Dahil ang totoo ay wala naman talagang kinalaman ng nanay niya sa mga sinasabi niya. Ay, hindi naman ho ako babae ni Chong Nonoy. Pamangkin niya ho talaga ako. Nagkakilala ho kami sa may karinderiya noong kumakain ho siya. Doon po galing sa kanyang trabaho. Doon ho kasi ako nagtatrabaho bilang serbidora. Narinig niya ho yung pangalan ng tatay ko na binanggit nung pinagkakautangan ni Papa. Sa akin kasi pilit na isinisingil yung utang. Nakilala ho niya pala yung Papa ko. Pinsang buo daw niya ho. Kaya ho eto, nagkaalaman po na magkamag-anak po pala kami. Kung ganun, ano naman ang ginagawa mo dito sa pamamahay namin? Bakit kasama ka ni tatay na umuwi dito? Bakit din may dala kang sariling mga gamit? Oo nga naman. Napalayas ka ba sa inyo, Iha? Dahil sa tanong ng ina ni RG ay nagsimulang maluha ang babae. Imbes na makaramdam ng awa si RG sa pag-iyak nito ay parang nakaramdam pa siya ng pagka-iritable. Pakiramdam niya kasi ay umaarte lang ito. Hala, bakit ka umiiyak, Iha? May mali ba akong naitanong? Delikado na ho kasi ang buhay ko sa kabilang bayan. Ano? Bakit naman? Napakalaki ng pagkakautang ng pinsan ko doon sa kilalang barumbado sa kanilang bayan. Nagtatago na yung tatay nito at sa kanya pilit na ipinasisingil yung pagkakautang ng ama. Mahirap din naman itong si Lucy, kaya wala siyang maibayad. Ayun, pinagbanta ng buhay niya na papatayin kung walang maibabayad. Kaya ho kahit nakakahiya, nakiusap po ako kay Chong Nonoy na kung meron siyang alam na matutuluyan ko, yung malayo sana, yung hindi ako basta-basta makikita. Kaya heto po, dinala niya po ako rito. Nako, grabe naman pala ang pinagdadaanan mo. Teka, kung totoo ang lahat ng sinasabi mo, ibig sabihin, kapag nahanap ka nung humahanting sa'yo, may posibilidad na madamay kami. RJ, ano ba? Tama na. Oy, ikaw Nagiging ugali mo na yung sumasabat sa usapan ng mga matatanda. Matandaan na ho kasi ako talaga. Baka nakakalimutan nyo. Tama na. Tama na ang pagtatalo. Nakakahiya.
pumasok na tayo sa loob ng bahay at dumidilim na rito. Sa loob na lang natin ipagpatuloy ang pinag-uusapan natin. Halika na, pasok na! Napairap na lamang si RG sa kabaitang inasal na naman ng kanyang ina. Wala na din siyang nagawa pa dahil inutusan siya ng nanay na tulungan ang kanyang tatay sa mga bitbiti nito. Kaya kahit labag sa loob niya ay sumunod na lamang siya. Sabay-sabay na silang apat na pumasok sa loob ng bahay. Napakunot pa ang noo ni RG nang mapansin niyang magkatabi pa kung umupo ang tatay at si Lucy sa kanilang upuan. Samantalang meron pang isang bakanting mauupuan. Napabulong na naman tuloy siya sa kanyang sarili. Nagtabi pa talaga sila sa iisang upuan ha? Wow, daig pa nila ang bagong mag-asawa. Pamangkin nga kaya talaga ni tatay ang babaeng to? O baka tama talagang nararamdaman ko na babae niya to? Pinagsilbihan pa ng ina ni RG ng may inom ang dalawa. Saka ito umupo sa bakanting upuan. Ganun pa din ang ekspresyon ng mukha ng kanyang ina. Mahinahon at malumanay pa rin ito. Kung umalis ka na pala sa bayan ninyo dahil sa mga naghahanap sa ama mo, ano na ngayon ang plano mo, Lucy? Magbabaka sakali ho sana ako na baka pwedeng makitira ho muna sa inyo. Kahit isang buwan lang, habang naghahanap po ako ng trabaho dito. Mag-i-stay in po ako rito. Dito ka titira? RG, sumasabat ka na naman. Pwede ba? Pumunta ka na ron sa kusina. Ipagpatuloy mo na yung pagsasaing mo. Wala pa tayong sinaing. Huwag ka na magluto ng ulam, ha? May dala ng tatay mo. Pero nay, Lumakad ka na. Oo nga, magsaing ka na doon, nagugutom na ako. Isang masamang tingin na naman ang ibinato ni RG sa kanyang ama at sa babaeng katabi nito bago siya tumalikod at nagtungo sa kusina na nasa likod ng bahay nila. Pero kahit ganon, palihim pa din siyang nakikinig sa usapan ng tatlong matatanda sa may sala. Isang buwan ba'y kamo? Sana ho. Ang sabi ko naman, kahit gaano pa siya katagal tumira dito, okay lang. Alam ko naman na ayos lang din yun sa'yo, Minda, di ba? Ha? Hindi ho. Sapat na ho talaga sa akin ng isang buwan. Kung wala naman ho akong mahanap na trabahong stay-in, edi mag-iipon lang ho muna ako ng pera para makahanap po ako ng boarding house na pwede ko pong matuluyan. Kaya lang, maliit lang itong bahay namin. 2 lang naman ang kwarto. Yung isang kwarto ay sa amin ni Nonoy. Tapos yung isa naman sa anak naming si RG. Pwede naman ho ako kahit saan. Kahit nga ho dito sa sala. Pwede po ako. bakit may pakiramdam ako na nagbabait-baitan lang ang babaeng yan? Pakiramdam ko, hindi yan ang tunay niyang ugali. Sa pananamit pa lang niya, nakasando ng pula na fit sa katawan niya at saka nakashort pa. Malabo naman na napakahinhin niya. Nako, bakit naman dito sa sala matutulog? Doon ka na lang sa silid ni RG, tapos dito siya matutulog sa sala. Lalabas na sana si RG sa kanyang pinagtataguan para umangal sa sinasabi ng kanyang ama. Mabilis namang nagsalita ang nanay niya. Teka lang ha, pupuntahan ko lang si RG para tanungin kung papayag siya. Bakit kailangan mong pang tanungin ang anak mong yon? Tayo naman ang masusunod sa pamamahay na to ah. Kailangan pa rin natin siyang tanungin dahil silid niya yun. Sandali lang naman ito. Mabilis lang naman kausapin si RG. Mabait na bata yun. Mabait ba talaga? Nakita mo nga kung sagot-sagutin ako kanina. Para niya akong hindi tatay. Hindi naman talaga eh. Nagmadali na lang na pumunta si RG sa may harapan ng kalan at nagpanggap na nagpapaningas pa rin siya ng apoy habang hinihintay na puntahan siya ng kanyang ina.
Maya-maya pa ay sumulpot na nga ang kanyang ina sa harapan niya. RG, pwede ba tayo mag-usap? Narinig ko na ho yung usapan ninyo kanina. Kung ganon, pumapayag ka na ba na magamit muna ni Lucy yung kwarto mo? Seryoso ho ba talaga kayo? Napatitirahin niyo ang babae niyo dito sa bahay natin, Nay? Shh! Huwag mo masyadong lakasan ang boses mo. Baka marinig ka na naman ng ama mo. Mainit ang ulo niya. Nay, ako nang nagsasabi sa inyo. Hindi pa man kay ni tatay ang babaeng yun. Malakas ang kutob ko na baka kabit ni tatay yun. RG, walang basihan ng kutob at yung sinasabi mo. Hindi tayo pwedeng basta-basta nalang manghusga ng tao. Isa pa, taong humaharap sa atin si Lucy. Kaya dapat, tao din tayong humaharap sa kanya. Hays, sige na ho. Sige na. Kung siya ang gagamit ng kwarto ko, okay lang ho sa akin yun. Pero hindi ho ako papayag dahil kay tatay. Pumapayag ho ako dahil sa inyo. Baka kasi mamaya, sabihin na naman ni tatay na mali ang pagpapalaki niyo sa akin. Salamat naman kung gano'n, RG. O sige, babalik na ako sa loob para ipaalam sa kanila na pumayag ka na. Tanging pagtango na lamang ang ginawa ni RG. Hindi na rin siya nakinig pa sa usapan ng tatlo at nag-focus na lamang siya sa kanyang pagsasaing. Kahit ang totoo ay masama pa rin talaga ang loob niya. Kinabukasan, nagising si RJ mula sa pagkakatulog niya sa upuan dahil doon nga siya nakatulog kinagabihan. Diretso na siya sa banyo para maghilamos. Pero otomatiko siyang natigilan nang mapansin niya na sabay na lumabas mula doon ang kanyang ama at si Lucy. Agad na sumama ang tingin niya. Napahinto din sa paglalakad ang dalawa nang mapansin siguro nagising na siya. Pasensya ka na at naistorbo pa kita sa pagbabanyo mo, Lucy. Akala ko kasi naiwan ko doon yung relo na suot ko. Kanina ko pa hinahanap sa mga gamit ko eh. Naku, okay lang po yun, Chong. Tapos na rin naman po akong magbanyo. Wow, pwede na kayong pumasok sa pelikula. Ang gagaling niyong umarte. Anong sinasabi mo? Wala ho. Naghahatid ng labada at kumukuha din ng bagong lalabhan. Kaya pala nakapuslit kayo. Ano na naman ba ang ibinubulong-bulong mo dyan? Wala ho. Ligpitin mo niyang pinaghigaan mo at magluto ka na ng pagkain. Napairap na lamang ang mata ni RJ ng lihim at saka dinaanan na lamang niya ang kanyang ama. Medyo nabunggo pa niya ang balikat ng babae pero hindi niya yun gaano pang pinansin at dumiretso na sa may banyo. Malakas niya pang isinarado ang pinto noon at napasandal siya sa likod ng pinto habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Nagsabay pa talaga sila sa banyo. Ginagawa ba nila akong bata na walang alam? Alam na alam ko na ang mga kalokohan nila. Kung nauuto ni tatay si nanay dahil masyadong mabait ito, pwes, ibahin niya ako. Hindi nila mabibilog ang ulo ko. Tanghaling tapat noon nang magsimulang maglabang nanay ni RJ na si Minda ng mga bagong labada na kinuha nito sa kanyang mga customer. Nagkusa naman si RJ na tulungan ng ina. Humahanap din kasi siya ng tiyempo para sabihin sa ina yung nakita niyang paglabas ng sabay sa banyo ang tatay niya at si Lucy noong umaga. Ako nang magbobomba ng poso, Nay. Para naman hindi ka na tumatayo-tayo pa. Sigurado ka ba, RJ? Wala ka bang lakad ngayong araw? Wala naman, no. Kaya tutulungan ko na lang ho kayo. Siya nga pala, Nay. Nasaan si tatay? Naku, pupunta daw sa mga kaibigan niya. Baka mga akit na mag-inom yon dahil bagong dating siya. Binigyan ka ba ni tatay ng pera noong bagong dating niya? 2 linggo siyang nawala. Dapat nagsumiti siya ng sahod sa inyo. Ay naku, RJ. Huwag mo na nga akong simulan dyan. Kung pag-uusapan na naman natin ang tungkol sa ibinibigay na pera ng ama mo, huwag mo nang simulan. Pero, Nay, Ate Minda,
Hindi natuloy ni RJ ang balak niyang sabihin nang sabay silang mapatingin ng kanyang ina sa bagong sulpot na si Lucy. Biglang sumama na naman ang tingin ni RJ sa babae. "Oh, Lucy, bakit? Baka ho pwedeng makisabay nitong dalawang pares ng damit ko sa inyo. Baka ho pwedeng makilaban na din." Abat, "Oh, sige. Akin na. Kukonti lang naman yan." may ibabayad ka ba kay nanay dyan sa ipapalaba mo? RJ, Bakit, Nay? Hindi ba at naglalabada ka dahil may kasamang bayad at upa yan? Sinaswerte naman yata siya kung libre lang ang pagpapalaba na ginagawa niya sa'yo. may pupuntahan kasi ako ngayong araw, RJ. Maghahanap kasi ako ng trabaho. Hindi ko na maiintindi itong paglalaba. At saka, nakikisuyo lang naman ako. Kung hindi pwede kay Ate Minda, ayos lang din naman sa akin. Lalaban ko na lang ito pag uwi ko. Naku, wag na. Ako nang maglalaba. RJ, kukonti lang naman ito eh. Buti sana kung isang sako tong damit, aapat lang naman na piraso. Tapos maliliit pa. Salamat ho, Ate Minda. Wala nang nagawa pa si RJ. Lalo na nang makita niyang kinuha na ng kanyang ina yung damit ni Lucy. Napuno na naman ng inis ang damdamin ni RJ. Ang bait niyo ho talaga, Ate Minda. Ay nako, hindi naman. Mabait talaga yan. Kaya kung ako sa inyo, huwag niyong sagarin. Nag-walk out na lang si RJ dahil tapos na din naman siya sa pagpupuno ng tubig sa may palanggana. Kaya naisipan niyang pumasok na lang muna sa kanilang bahay para uminom ng tubig at magpalipas ng kanyang sama ng loob. Kinagabihan, habang malalim ng gabi, biglang naalimpungatan si RJ nang marinig niyang parang may sumaradong pinto. Doon ay agad siyang napabangon sa kanyang hinihigaan. Lumingon-lingon siya sa paligid ng sala pero wala naman siyang nakita. Kaso nga lang, bago pa man siya muling mahiga at bumalik sa kanyang pagtulog, may narinig siyang mahinang tawanan sa may labas ng bahay nila. Dahil sa wali lang naman ang dingding ng kanilang bahay at may butas-butasyon dahil sa kalumaan, naisipan ni RJ na sumilip doon. Nanlaki ang mga mata ni RJ nang matanaw niya mula sa butas ang kanyang ama at si Lucy. Nakasandal ang babae sa may puno habang hinahalik-halikan ng kanyang ama. Huwag kang masyadong tumawa. Baka magising si Minda. Nakikiliti ako, Noy. At saka kahit pa yata sumigaw ako dito dahil sa sarap, malabong magising ang misis mo. Pagod na pagod yun dahil maghapon niyang paglalaba. Kung sa bagay, kahit naman makita tayo, magpapatay mali siya lang din yon. Ganun yung kaboba eh. Wala kasing pinag-aralan. At saka patay na patay sa akin yon. Kahit sino naman, mababaliw sa'yo. Ang galing-galing mo kasi magpaligaya sa kama. Tingnan mo ako, baliw na baliw sa'yo. Yan ang gustong-gusto ko sa'yo eh. Nakaramdam ng matinding galit si RJ, lalo nang makita niyang sinimulang halikan ng ama niya ang babae sa leeg nito. Naikuyom ni RJ ang kanyang kamao. Pasimple siyang tumayo sa kanyang hinihigaan at pinuntahan sa silid ang kanyang ina. Balak niyang isumbong ang nakita niya mismo na kalokohan ng kanyang tatay. Pero nang makita ni RJ na nakatalikod ang figura ng ina habang mahimbing itong natutulog, bigla siyang nakaramdam ng konsensya. Alam niyang masyadong pagod ang kanyang ina sa maghapon nitong trabaho. Ayaw niyang maabala ito sa pagpapahinga. Mas maganda siguro kung bukas ko na lang sasabihin kay nanay yung nalalaman ko. Kung pagod siya ngayon, baka wala din siyang sapat na lakas para awayin si tatay. Baka baliwalain lang din niya kung anong isusumbong ko. Bukas na lang kapag may sapat na siyang lakas. Pikit mata na lang na bumalik si RJ mula sa kanyang pagkakahiga. At kahit naririnig niya ang ginagawa ng kanyang ama sa labas, ay ikinuyom na lamang niya ang kanyang kamao
at pilit na kinikimkim ang nararamdaman niyang galit. Kinabukasan ay medyo tanghali na nang nagising si RG. Nagising siya dahil may naririnig siyang malakas na pagtadtad. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nakita niya ang kanyang ina na nakatulala habang may kung anong hinihiwa sa may lamesa. Biglang naalala ni RG ang nais niyang sabihin sa kanyang nanay Minda, kaya mabilis siyang tumayo. Nay! Nay! May gusto akong sabihin sa inyo. Nakita ko si tatay kagabi. Nakita ko mismo. Talagang may relasyon sila ng babaeng yun. Alam kong hindi na naman kayo maniniwala sa akin, pero... Nay? Nakikinig ho ba kayo sa akin? Hindi na ituloy ni RG ang pagsusumbong niya sa ina dahil napansin niya na hindi naman siya nito binabatuhan ng tingin. Nakatulala lang ito sa kawalan habang tinatadtad pa din yung karni na hindi alam ni RG kung saan ang galing dahil wala naman siyang alam na meron silang karni. Pero hindi yun ang kanyang pinagtuunan ng pansin kundi ang kanyang ina na tahimik pa rin. Nay! Naririnig niyo ba ang sinabi ko? Nakita ko si tatay na... Pumunta ka muna sa labas, RG. Magigib ka muna ng tubig na gagamitin ko sa pagluluto ng tanghalian natin. Tanghali na, baka magising na ang tatay mo. Pero Nay, may mahalaga ho akong sinasabi sa inyo tungkol kay tatay. Sundin mo muna ang inuutos ko, RG. Magluluto na ako ng tanghalian natin. Napapabuga na lang ng malakas na buntong hininga si RG at sumunod na lang sa inuutos ng ina. Pagkaigib niya ng tubig ay muli sana niyang sasabihin sa nanay niya ang tungkol sa kagabi. Pero naudlot na naman dahil nagising na ang tatay niya at si Lucy. Masama na naman ang loob niya. Hanggang sa almusal ay masama ang kanyang tingin. Tinutulungan niya ang kanyang ina na maghain ng pagkain. Sabay-sabay silang naupo sa hapagkainan kung saan ay nakita niya ang inihain ng nanay niya ang lutong karni nito, samantalang sa kanya ay nakahain yung gulay. Aba, sana magaling ang karni mong ito, Minda. Hindi ko alam na may pera ka palang pangkarni dyan. Kumain ka na. Inihanda ko talaga yan para sa inyo. Paano naman ho ako, Nay? Gusto ko din ng adobo. Maggulay ka na lang muna, anak. Kukunti lang kasi ang karni na yon. Maliit lang kasi yon. Kulang pa yun sa tatay mo at kay Lucy. Naku, ang bait niyo talaga, Ate Minda. Paano niyo nalaman na adobo ang paborito ko? Salamat ho. Napakunot ng noo si RG dahil hindi umimik ang kanyang ina. Pagkatapos noon, hindi na din ito kumain ng tanghalian. Talagang pinanood lang nito ang kanyang tatay at si Lucy na maganang kumakain dahil masarap daw ang luto nito. Ano bang klaseng karne ito? Manok ba? O karning baboy? Hindi ko mawari. Pino kasi ang laman. Kainin mo na lang. Baka maubusan ka kung panay ang salita mo pa. Bakit? Ubos na ba to? Ipangpupulutan ko sana mamaya eh. Hayaan mo. Magluluto ako ulit bukas niyan. O sige. Ipagluto mo na lang ako ng ibang pulutan mamaya. Iinom ako eh. Sarapan mo ha. Ang kapal talaga ng mukha. May binubulong-bulong ka na naman ba dyan? Sasagot na sana si RG sa ama. Pero naramdaman niya ang kamay ng kanyang nanay na pumatong sa kanya. Sinyalis siya na pinapatahimik siya nito. Kaya naman sobrang nagtimpi talaga si RG na hindi sagutin ang kanyang tatay. Nagbaba na lamang siya ng tingin at ibinalik ang kanyang atensyon sa kinakain niya. Abay, nagrereklamo ka yata. Nagulay lang ang ulam mo. Hindi ka ba sanay sa gulay lang ha? Puro pasarap lang ang alam mo eh. Tama na Noy. Nasa hapagkainan kayo. Pagsabihan mo yung anak mo, Minda ha? Lumalaking swail. Sige, pagsasabihan ko. Pakiramdam ni RG ay mas kinakampihan ng kanyang ina ang tatay niya.
Samantalang malinaw naman ang sinasabi niya dito kanina na may relasyon ng tatay niya at ang Lucy na yun. Hindi niya tuloy maiwasan na magreklamo sa kanyang isipan. Kahit nakatulala si nanay kanina, alam kong narinig niya ang sinabi ko. Pero bakit ganun? Bakit wala pa rin siyang ginagawang aksyon? Bakit tahimik pa din siya? At pinagsisilbihan niya pa din si tatay at ang Lucy na to? Wala ba talaga siyang pakialam? Pagsapit ng gabi ay maagang natulog ang lahat dahil nag-inom nga ang kanyang ama. Ngunit nang sumapit ang madaling araw, biglang naalimpungatan na naman si RG nang marinig niya na parang may nagtatadtad na naman. Nang silipin niya ang orasan sa may sala, doon niya nakita na pasado 4:00 na ng madaling araw. Kahit pupungay-pungay pa ang mata ni RG mula sa kanyang pagkakatulog ay bumangon na muna siya para hanapin kung saan nagmumula yung naririnig niyang nagtatadtad. Dinala si RG ng kanyang mga paa sa labas ng kanilang bahay. Palakas ng palakas ang tunog na yun, patungo sa may poso, kaya doon siya dumiretso. Doon ay otomatikong nanlaki ang mga mata ni RG nang makita niya ang kanyang ina na nakaupo sa bangketo. Nagkalat sa lupa ang 3 pugot na ulo ng pusa at sa isang palanggana, puno ng dugo yun at ang mga kinatay na katawan ng pusa. Nakaramdam ng pagbaliktad ng sikmura si RG. Nasusuka siya sa kanyang nakita pero pinigilan niya lang. Nay, ano ho yan? Bakit ho kayo nagkakatay ng mga pusa? Nagustuhan to ng tatay mo at ni Lucy kanina, hindi ba? Kaya heto, ipagluluto ko sila ulit bukas. Ibig kong sabihin, karning pusa yung adobo kanina? Oo, may problema ba doon? Bakit ko naman sila pakakainin ng mahal na karne? Hindi yun nababagay sa kanilang dalawa. Alam niyo yung kalokohan ni tatay? Nagising din ako kagabi nang maramdaman kong umalis siya sa kama namin. Nakaramdam ng sobrang awa si RJ sa kanyang ina. Seryoso lang ang boses nito pero alam niyang sa loob-loob nito ay nasasaktan nito ng sobra. Palayasin na ho natin sila, Nay. Palayasin na ho natin si tatay at ang Lucy na yun. Hindi sapat ang pagpapalayas lang sa kanila. Ayoko magsama pa silang dalawa. Anong balak nyo? Paghiwalayin nyo sila? Pero tatanggapin mo pa din si tatay? Nay, wag na. Wag na please. Tayo na lang dalawa. Okay lang naman sa akin kahit wala na si tatay. Sobra na ho ang pang-aabuso niya sa inyo. Huwag ka nang mangialam pa rito, RG. Pumasok ka na sa loob at matulog ulit. Hayaan mo na ako rito. Ako na ang bahala. Labas ka na rito sa problema ko. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Biglang naalala ni RJ ang sinabi ng kanyang lolo Manoy tungkol sa kaya nga ng kanyang ina na ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi niya alam kung papaano, pero kahit papaano ay nakampante naman siya doon. Pumasok na nga't uli siya sa bahay at nahiga sa upuan. Kahit anong gawin ni nanay, sa kanya ko papanig. Kinabukasan ng umaga, nabulabog ang buong kabahayan sa malakas na sigaw ni Lucy. Dahil doon, kaya mabilis ding napabangon si RG. Nakita ni RG na nagmamadaling pagtakbo ang kanyang ama para malapitan ang sumisigaw na babae. Kumunot naman ang noo ni RG at nagtaka siya kung ano ba talagang nangyayari. Kaya pumasok na din siya sa loob ng silid na yun. Ano bang nangyayari, Lucy? Kita mo yan? Bakit may pugot na ulo ng pusa sa kama ko? Nakakadiri! Yuck! Nagtatatalon pa sa sahig si Lucy. Natigilan naman si RG sa kanyang nakita at napabulong sa kanyang isipan. Yun yung mga ulo ng pusa na pinugutan ni nanay kagabi. Nakakadiri! Tanggalin mo yan dito, Noy! Sino bang gumawa niyan? Nababaliw na ang gumawa niyan. Nakakatakot! Yuck! May mga dugo-dugo pa!
Ikaw bang may gawa nito, RG? Nagulat na lang si RG nang balingan siya ng masamang tingin ng kanyang ama. Alam na agad ni RG na siyang sinisisi ng ama niya sa nangyaring yon. Tinaasan niya na lamang ng kilay ang kanyang ama. Bakit ko naman gagawin yan? Wala akong kinalaman dyan. Tatalikuran niya na sana ang ama para bumalik sa may sala. Pero mabilis pa siya nitong hinabol at marahas na hinawakan ang kwelyo ng kanyang damit. Kitang-kita ni RG ang galit na ekspresyon ng mukha ng kanyang ama. Pero sa kabila nun ay wala naman siyang nararamdamang takot para rito. Alam kong ikaw ang may gawa nun. Aminin mo na! Wala ka talagang modo! Sinabi ko na sa inyo, wala akong kinalaman doon. Umamin ka na! Ikaw naman ang may motibong gawin yun. At sa tingin mo, bakit ko naman gagawin yun? Bakit? May rason ba ako? O may dahilan ba ako para gawin sa'yo yun? Aling Lucy? Aling Lucy? Hoy, hindi pa ako ganun katanda para sabihin ko sa'yo ha? Pero pumatol ka kay tatay na matanda din sa'yo. Tama lang na. Tumigil ka! Bastos ka talagang bata ka ha? Makakatikim ka na talaga sa akin! Pinupuno mo na ako masyado! Mabilis na inangat ng kanyang ama ang kamao nito. At balak siyang suntukin. Pero biglang dumating ang kanyang ina na galing sa palengke, kung saan ay nakita nitong nangyayaring kaguluhan. Huwag mong saktan ang anak ko! Mabilis na binitawan ng kanyang ina ang bitbit nitong bayong para mabilis na makalapit sa kanila. Agad na itinulak ng kanyang nanay ang kanyang tatay, kaya nabitawan nito ang kanyang kwelyo. Anak mo? Anak mo lang? Anak ko din yung batang yan. Kaya may karapatan din akong disiplinahin yan. Tingnan mo nga. Lagi mong kinakampihan kaya lumalaki ang walang modo at walang galang. Sige, pumasok ka sa silid ni Lucy at tingnan mo doon kung anong kalokohan ang ginawa niya. Nilagyan niya ang kama ni Lucy ng mga pugot na ulo ng pusa. Hindi si RJ ang gumawa nun. Kung hindi si RJ, ibig bang sabihin, ikaw ang gagawa nun? Nang mapansin ni RJ na aamin na ang kanyang ina, mabilis siyang sumabat dito. Sige, aamin ako. Ako talaga ang gumawa nun. Tingnan mo nga. Tingnan mo kung anong ginawa mong pagpapalaki sa anak mo. Ginawa ko lang yun dahil gusto kong umalis na sa pamamahay natin ang babae niyan. Abat, talagang sumusobra ka na ha? Sa isang iglap ay muling iniangat na naman ng kanyang ama ang kamao nito. Malapit na siya nitong sampalin, pero sa isang iglap, nahuli ng kanyang nanay ang kamao nito nang walang kahirap-hirap. Nanlaki ang mga mata ni RG sa kanyang nasaksihan. Malaki ang katawan ng kanyang ama at kapansin-pansin talaga na malakas ang pangangatawan nito. Samantalang ang kanyang ina naman ay halos kalahati ng laki ng kanyang tatay. Kaya hindi niya maiwasan na mamangha kung paano nito nagawang pigilan ang kamao ng ama gamit ang isang kamay. Nang mga sandaling yon ay hindi lang si RJ ang nagulat, kundi pati na din si Nonoy. Pumayag ako na ako na lang ang saktan at abusuhin mo. Pero wag na wag mong idadamay ang anak natin, Nonoy. Wag na wag mo siyang pagbubuhatan ng kamay dahil ako ang makakalaban mo. Aray ko! Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako, Minda! Tapos na ang pagtitiis ko sa'yo, Noy! Aray! Nababaliw ka na ba? Sabi nagbitawan mo ako eh! Tama na ho! Nasasaktan na ho si Chong Nonoy! Isa ka pa! Ho! Nasa kalagitnaan sila ng ganoong sitwasyon. Nang hindi inaasahan ay darating pala ang lolo ni RG, kung saan ay may dala itong bagong aning mais. Eh anong nangyayari dito? Lo! Mabilis na tumakbo si RG papalapit sa kanyang lolo. Nang mga sandaling yun ay doon pa lang din binitawan ng kanyang ina ang pulsuhan ng kanyang tatay. Nag-aaway ba kayo? Nagtatalo? Hindi ho tay. May konti lang ho na hindi pagkakaunawaan.
Doon lang nakita ni RJ ang pagiging mahinahon ng kanyang ama. Kahit papano, ay wala kasi itong yabang na maipakita sa kanyang lolo dahil matapang at malakas pa talaga ang kanyang lolo. Napapangisi na lamang ng lihim si RJ kapag nakikita niyang napapayuko na lang ang ama niya sa harap ng kanyang lolo at wala na itong pag-angas na ginagawa. Ano ka yun? Wala kang yabang na maipakita, no? Aba, umuwi ka na pala. Doong nakarang linggo pa ho. Mabuti naman at naalala mo pa ang pamilya mo dito, ano? Hindi ko naman ho nakakalimutan na mag-ina ko eh. Abay, dapat lang. Naputol ang pag-uusap ng mga ito nang mapansin ni RJ na napagawi naman ang tingin ng kanyang lolo kay Lucy. At sinong babae naman ito? Huwag mong sabihin na nag-uwi ka ng kabit mo dito. Hindi ko ho siya kabitay. Pamangkin niya ho, itay. Pamangkin? Abay, sigurado ka ba dyan, Minda? Pamangkin po talaga ako ni Chong Nonoy. Ate Minda, aalis na ho muna ako kasi maghahanap po ako ng trabaho sa may bayan. Sige ho. Nagkaroon ng katahimikan ng lahat, lalo na nang umalis ang babae. Masama naman ang tingin ni RJ dito dahil alam niyang tumatakas lang ang babae sa takot na mahuli siya ng kanyang lolo na talagang kabit nga siya ng kanyang tatay. Dito na ho kayo kakain ng tanghalian, itay. Magluluto ho ako. Sumabay na ho kayo sa amin. RJ, pakiabot nga yung bayong. Dali mo rito sa may kusina. Mangangahoy lang ako sa labas, Binda. Napansin ko kasi na wala tayong paggatong eh. Hindi na lang umimik ang kanyang nanay at tumalikod na ito para tumungo sa kanilang kusina. Ang kanyang tatay naman ay nagmamadali ding lumabas ng kanilang bahay. Napapailing na lang si RJ dahil maging ang kanyang ama ay tumakas din sa kanilang bahay dahil nga nandoon ang kanyang lolo. Hindi niya tuloy mapigilan ang mapabulong. Mga takot pala sila eh. Akin na yung bayong, RJ. Ako na ang magdadala niya sa nanay mo. Ha? Sige ho, Lo. Ito ho. Sige. Dumito ka muna at kakausapin ko lang ang nanay mo. Ganun ho ba? Sige ho. Tumalikod na noon ang kanyang lolo at agad na pinuntahan ng kanyang ina sa kusina. Napuno naman ng kuryosidad si RJ kung ano ba talaga ang pag-uusapan ng kanyang lolo at ng kanyang nanay. Kaya naman naisipan niyang magtago at makinig sa magiging usapan nito. Gusto niyang malaman kung ipapaalam ba ng kanyang nanay sa kanyang lolo ang nalalaman nito tungkol sa panloloko ng kanyang tatay. Kailangan kong malaman kung aamin ba si nanay kay lolo sa ginagawa ni tatay. Dahil kung hindi, ako mismo ang magsasabi kay lolo. Parang sa ganun, kung walang lakas ng loob si nanay na gawin yun, si lolo ang gagawa. Lumabas ng bahay si RJ. Dumiretso sa may malapit na poso. Doon kasi malapit ang kanilang kusina. Kaya doon niya naisipang makinig at sumilip sa magiging pag-uusap ng mag-ama. Hindi na talaga kita naiintindihan, Minda. Huwag mong sabihin na naniniwala ka sa asawa mo na pamangkin niya babae yon. Naniwala ho ako nung una. Walang mababakas na emosyon sa boses ng kanyang ina habang abala pa rin ito sa ginagawang paghihiwa ng mga gulay. Paano ba naman? Hindi ko lubos maisip na gagawin talaga sa akin yun ni Nonoy. Pinilit ko pa ang sarili ko na hindi niya magagawang magdala ng babae dito kahit kailan. Hindi ko siya pinakitaan ng kasamaan. Naging mabuti akong asawa sa kanya. Naging mabuting may bahay. Pinagsisilbihan ko siya. Kahit kailan, hindi ko siya binungangaan tungkol sa pera na madalas na pinag-aawayan ng mag-asawa.
Lahat ng gusto niya hinayaan ko siya. Mula sa pag-iinom niya, sa pagbibisyo niya sa sugal. Akala ko sapat na ang lahat ng yun para hindi niya ako magawang lokohin. Pero nagkamali ako, Itay. Nagawa pa din niya. At ang mas malala pa doon, inuwi niyang babae niya rito. Binaboy niya ang pamamahay ko. Binaboy niya ang bahay ko. Ang kasal namin, pati ang isip ng anak namin, nalalason niya na. Nakikita ng kalokohan niya. Bakit hindi mo pa rin pinapalayas ang asawa mo sa pamamahay mo na to? Dahil hindi sapat ang pagpapalayas lang sa kanya. Ano pinaplano mo? Matagal kong tinanggihan ang pamana ni nanay. Dahil ayoko magbago ang lahat. Pero dahil sobra ng pang-aabuso sa akin ni Nonoy, hindi ko na nagawang tanggihan pa yon. Tinanggap mo na ang pamana? Oo, Itay. Patawarin mo sana ako. Hindi, Minda. Hindi ako galit. Sa katunayan, mas gusto kong tanggapin mo yon. Dahil alam ko, mabuti kang tao. At hindi mo yun basta gagamitin lang sa kasamaan. Pero kung gagamitin mo yun sa asawa at sa babae niya, hindi kita pipigilan. Napakunot ng noo si RG sa kanyang narinig at napabulong siya sa kanyang sarili. Pamana? Ano ko yung pamana na yun? Hindi ko alam na may pamana pala si Lola kay nanay bago ito namatay. Pera kaya yun? Muling ibinalik ni RG ang kanyang atensyon sa ina at sa lolo niya nang muli itong mag-usap. Matagal ko nang sinabi sa iyo na kayang-kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Buong akala ko nga, hindi mo na gagamitin ang pamanang yon ng nanay mo. Masaya ako na natauhan ka na. Makikiusap lang din ho sana ako sa inyo, Itay. Ano yon? Isama niyo ho sana si RG sa inyo pag uwi niyo mamaya. Ayokong makita o malaman niya ang gagawin ko. O sige, walang problema yon. Pagkakain ng pananghalian ay nagpahinga pa ang lolo ni RG sa kanilang bahay. Hindi ipinahalata ni RG na may narinig siya sa usapan ng mga ito kanina. At sa tingin ni RG, kung bakit hindi pa naghahanda ang kanyang lolo na umuwi, ay baka dahil hinihintay pa ng lolo niya na bumalik ang kanyang ama. Siguro ay para kausapin ito, kaya naman nilapitan niya ang kanyang lolo. Lo, hinihintay mo po ba si tatay na umuwi? Baka mamayang gabi na yun umuwi, lalo na at alam niyang nandito ka pa. Takot yun sa'yo eh. Alam niya kasi na marami kang sasabihin sa kanya. Mukhang gano'n na nga. Akala mo lang talaga, yung tatay mo matapang ano? Umaatras naman ang buntod kapag ako nagkaharap. O siya, maghanda ka na ng damit mo. Ho? Bakit ho? Sasama ka muna sa akin sa bahay. Doon ka muna ngayong Sabado at Linggo. Nagpanggap noong una si RG na hindi pa alam ang tungkol doon, pero kalaunan ay pumayag na rin siya. Pagkatapos mag-impake ng konting gamit, ay nagpaalam na siya sa ina. Hindi niya alam kung anong balak ng nanay niya, bakit kailangan pa siyang paalisin. Pero isa na lang ang nasa isip niya ng mga sandaling yun. Yun ay para sa kapakanan din niya ang nais ng ina. Habang nagpapaalam siya, medyo nagulat siya nang yakapin siya nito ng mahigpit. Patawarin mo ko, anak, kung hindi na mabubuo pa ang pamilya natin. Matagal ko na hong sinabi sa inyo, Nay. Okay lang ho sa akin yun. Mas okay nga ho eh, kung tayo na lang dalawa. Basta patawarin mo pa rin ako. O siya, tama na yan. Tara na, RG. Gagabihin na tayo sa daan. Pagkatapos ng huling paalam ni RG sa kanyang ina, ay nagsimula na silang maglakad ng lolo niya. Lalakarin lang nila pauwi ang bahay ng kanyang lolo.
Aabutin siguro ng mahigit kalahating oras habang naglalakad sa madilim na daan dahil tuluyan na ding lumubog ang araw ay hindi maiwasan ni RG na magtanong sa kanyang lolo. Lolo, Bakit apo? natatandaan niyo ho ba yung sinasabi niyo sa akin noon? Yung kaya ni nanay na ipagtanggol ang sarili niya? Oo, natatandaan ko. Ano ho ba ang ibig niyong sabihin doon, Lo? Kasi ang pagkakakilala ko kay nanay, talagang mahina siya at hindi malakas ang loob niya. Hanggat kaya niyang tumahimik, ay tatahimik siya. Sige. Sasabihin ko na to sa iyo ha. Dahil alam kong may karapatan ka ding malaman ang tungkol dito. Nakaramdam ng kakaibang kaba sa dibdib si RG sa binitawang salita ng kanyang lolo. Pakiramdam niya ay masyadong seryosong sasabihin ito. Maya-maya pa, isang malakas na buntong hininga ang pinakawala ng kanyang lolo bago ito nagsalita. May iniwang pamana ang lola mo dati sa nanay mo bago ito namatay. Alam kasi naming pareho ng lola mo na likas talaga ang pagiging mabait ng nanay Minda mo. Lumaking walang kaibigan ng nanay mo at madalas pa siyang nabubuli. Pero hinahayaan niya lang yon. Nabubuli ho si nanay dati? Oo, Bakit ho? Dahil ba sa sobrang kabaitan niya? hindi. Nabubuli siya dahil usap-usapan sa buong lugar na aswang ang lola mo. Aswang ho? Totoo ba yung sinasabi mo, Lolo? Oo, at kinukumpirma ko sa'yo na tunay ngang aswang ang lola mo noong nabubuhay pa siya. Pero ito ang tatandaan mo, RJ. Hindi masama ang lola mo. Pinilit niyang maging isang tunay na tao para sa akin. At hindi din naman ng nanay Minda mo ang pagiging aswang ng lola mo. Kasi sa akin siya nagmana ng isang pagiging tunay na tao. Ngayon ko lang ho nalaman ang lahat ng ito. Dahil wala namang kaming rason para ipaalam pa sa'yo. Dahil noong namatay ang lola mo, kasabay din na namatay ang usap-usapan na may lahing aswang ang nanay mo. Kaya nga siguro ganon siya sa ama mo. Kaya siguro mahal na mahal niya si Nonoy dahil iniisip niya na si Nonoy lang ang tumanggap sa kanya at nagpakasal sa kanya sa kabila ng bali-balita na anak siya ng aswang. Ano nga ho yung pamana na tinutukoy niyo, Lolo? Pamanang dugo ng aswang. Ho? Bago namatay ang lola mo, binigyan niya si Minda ng isang maliit na bote na naglalaman ng dugo niya. Sinabi ng lola mo na kapag ininom ni Minda ang dugo na yon, magkakaroon din siya ng kakayahan na maging aswang. Nagulantang si RG sa kanyang narinig. Lahat ng mga sinabi ng kanyang lolo ay nagpagulat talaga sa kanya. Wala talaga siyang kaide-ideya tungkol sa mga yon. Hindi niya tuloy alam kung paano magre-react. At huwag niyong sabihin na ininom na ni nanay ang dugong yun. Hindi ko ituturing na masamang balita ito, RJ. Pero oo, ininom na ng nanay mo ang pamanang dugo na yon na kung ako ang tatanungin, matagal niya na sanang ginawa. Ibig kong sabihin, aswang si nanay? Huwag kang mag-alala. Sigurado akong gagamitin lang ng nanay mo ang kakayahan niyang maging aswang
upang maipaghiganti niya ang pang-aabuso sa kanya ng iyong ama. Walang pag-aatubili at walang pagdadalawang isip na mabilis na tumakbo si RG pabalik sa kanilang bahay. Narinig niya pa ang pagtawag ng kanyang lolo sa kanya, pero hindi niya na ito nilingon pa. Kahit madilim ang buong kalsada ay hindi niya yun ininda. Basta tuloy-tuloy lang siya sa kanyang pagtakbo. Pagkarating niya sa kanilang bahay, nakita ni RG na nakapatay sindi ang kanilang ilaw habang may mahihina din siyang iyak na naririnig. Agad na lumapit si RG sa may bintana at sumilip doon. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang figura ng kanyang ina na nakatayo. Ibang-iba na ang itsura nito. Kulot na kulot ang buhok at hindi pa nakikita ni RG ang mismong itsura ng ina dahil nakatalikod dito sa may gawin ng bintana kung saan siya nakasilip. Wag mo akong patayin. Parang awa mo na. Awa? Naawa ba kayo sa akin noong harap-harapan niyo akong niloloko ni Nonoy? Ah! Si nanay ba talaga yun? Bakit ang boses niya ay nag-iba? Para na siyang isang mabangis na hayop. Si Nonoy lang naman ang gustong iuwi ako dito. Paniwala ka. Tumanggi ako nung una. Pero sinabi niya na hindi mo naman daw malalaman at mahahalata kasi tanga ko. Ganon ba? Huwag mo akong papatayin. Pakiusap. Nakita ni RJ na gumagapang papalayo si Lucy sa kanyang ina. Gumagapang ito sa sahig. Naging malinaw sa paningin ni RJ na tila pilay ang paa ng babae. Gumagapang yon patungo sa may pinto ng kanilang bahay hanggang sa doon na humarap ang kanyang ina. Agad na nanglaki ang mga mata ni RJ nang makita niyang nakakatakot na itsura ng nanay niya. Naglabasan ang mga matatalas nitong pangil at mahahaba din ang mga kuko nito. Naitakipan ni RJ ang kamay niya sa kanyang bibig. Nonoy! Tulungan mo ako! Tulong! Wala dito ang asawa ko para tulungan ka. Malas mo lang dahil ikaw ang unang umuwi. Kaya ikaw ang una kong papatayin. Kitang-kita ni RG na lumuhod ang kanyang ina sa harap ni Lucy at mabilis nitong sinabunutan ang ulo ng babae. At sa isang iglap, sinaksak ng kanyang ina si Lucy sa tiyan gamit ang matatalim nitong kuko. Hindi pa doon natapos ang lahat dahil mas ibinaon pa ng nanay niyang kamao nito sa kaloob-looban ng tiyana ng babae. Muling naitakip niya ang kamay sa kanyang bibig. Huwag kang mag-alala. Magsasama rin kayo ni Nonoy sa impyerno. Susunod siya sa'yo. Hintayin mo lang. Sumuka ng dugo si Lucy bago tinanggal ng nanay niyang nakabaon nitong kamao at kusa itong bumagsak sa lupa. Mabilis na napatago si RJ mula sa kanyang pagkakasilip nang tumayo ang kanyang ina mula sa pagkakaluhod. Nang marinig niya ang mga hakbang mula sa loob ng bahay, ay doon na siya muling sumilip. Kita niya na hila-hila na ngayon ng nanay niya ang paa ng walang buhay na si Lucy at ipinasok yon sa loob ng silid nito. Maya-maya pa, nang marinig ni RJ na may mga yabag na paparating, agad siyang tumakbo sa madilim na bahagi ng poso upang makapagtago. Akala ni RJ ay ang lolo niya. Pero ang ama niya yon at halatang nakainom. Nandito na si tatay. Walang balak si RJ na pigilan ng ama na pumasok sa loob ng bahay. Kaya hinayaan niya na lang ito. Nakatingin lang siya ng diretso dito habang bumubulong sa kanyang sarili. Ito na ang katapusan ng pagiging masama mong asawa kay nanay. Tay, ito na ang katapusan ng pang-aabuso mo. Nang makapasok na ang ama sa loob ng bahay,
ay doon tuluyang namatay ang ilaw. Ano ba naman to? Bakit namatay ang ilaw? Oy, Minda! Minda! Nasaan ka? Ilabas mo nga yung bunsol dyan. Magsindi ka ng ilaw! Ang dilim! Muling sumilip si RG sa loob ng kanilang bahay. Sapat na ang liwanag mula sa labas na nagbibigay din ng konting liwanag sa loob ng bahay dahil nakabukas pa ang mga bintana. Pero may ilang parte ng bahay na hindi na nahahagip ng liwanag kaya hindi tuloy makita ni RG kung nasaan ang kanyang ina. Minda! Ano ba? Nasaan ka ba? Bakit ba walang tao dito sa bahay? RJ! Lucy! Wala dito ang babae mo, Nonoy. Mabilis na nilingon ni RJ ang paningin sa paligid. Hinahanap niya ang kanyang ina pero hindi niya makita kung nasaan ito. Nasaan ka ba? Ha? Bakit hindi kita makita? At ano bang sinasabi mo? Hindi ko nga siya babae. Alam ko na ang panlulokong ginagawa mo sa akin, Nonoy. Alam ko na ang lahat. Sayang lang. Kung sabay sana kayong umuwi ni Lucy, sabay na sana kayong pumunta sa impyerno. Ano bang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Nasaan ba si Lucy? Nasa impyerno na. At ikaw ang isusunod ko! Sa isang iglap ay biglang lumitaw sa paningin ni RZ ang kanyang ina. Nasa harapan niya na ito. Nasa harapan din ng kanyang ama na ngayon ay sakal-sakal ang leeg nito. Kahit kukonti lang ang liwanag sa loob ng bahay, kitang-kita ni RJ ang takot sa mga mata ng ama habang tila nahihirapan na itong huminga. Totoo pala ang usap-usapan doon na isa kang aswang. Hindi. Pero pinili kong maging ganito para lang magantihan ka. Pinili kong matagal ko nang iniiwasan dahil sa'yo, Nonoy. Naging mabuti akong asawa sa'yo. Lahat ginawa ko. Pero nagdala ka pa talaga ng babae rito. Akala mo, masyado akong walang alam para mapansin. Nakita ni RJ na lalong naligas ang katawan ng kanyang ama dahil tila lalong hinigpitan ng nanay niya ang pagkakasakala sa leeg nito. Huwag mo akong papatayin, Minda! Huli na. Matagal na kitang ipinaglamay. Handa na akong mawala ka sa buhay ko. Magsama kayo ng babae mo sa impyerno! At dinig na dinig ni RG na tila nabali ang liig ng kanyang ama sa kamay ng kanyang nanay. Saglit lang at tuluyan na ding bumagsak sa sahig ang katawan ng kanyang ama. Hindi pa nga tapos doon sapagkat nakita pa ni RG ang pagsaksak ng nanay niya sa tiyan ng asawa ng paulit-ulit habang umiiyak. Hindi na malaya ni RG na napaluhan na din siya. Nang mga sandaling yon, nagpasya na siyang umalis at naglakad patungo sa bahay ng kanyang lolo. Kung saan alam ng kanyang nanay na naroroon talaga siya. Kalilimutan niya ang lahat ng nakita niya para sa ikapapanatag ng kanyang ina. Nagtatanong ang kanyang lolo pagka-uwi niya sa bahay nito. May nakita ka ba? Anong nakita mo? Sabihin mo sa akin. Wala ho, Lo. Wala ho akong nakita. Pagka-uwi niya sa bahay ng ina kinabukasan, isang malungkot na ngiti ng ina ang sumalubong sa kanya. Nagpaalam ng tatay mo sa akin, anak. Tuluyan na siyang sumama sa babae niya. Tayong dalawa na lang talaga ngayon. Ayos lang ho yun, Nay. Simula ngayon, aalagaan ko na din po kayo. Matagal na po tayong sanay na tayong dalawa lang. Walang magbabago. Niyakap ni RJ ang kanyang ina kung saan habang yakap-yakap niya ito
ay natanaw niya sa labas ng bintana ang tila bagong hukay na lupa. Alam niya, doon nakalibing ang katawan ng kanyang tatay at ng babae nito.